Magandang araw, ako nga po pala si Ronel, tubong Tanay, Rizal. At ang ikukwento ko po sa inyo ngayon ay isang karanasang hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay pa. Tungkol ito sa isang babae, isang magandang dalagang bagong salta sa baryo. Sa aming baryo, bihira ang dayo. Kaya't nagulat ang lahat ng may dumating na magandang dalaga. Nakaputing damit, maputi at makinis ang kutis. Maamong mukha. Ang pangalan daw niya ay Ligaya. Napansin agad siya ng mga kalalakihan. Kahit ang mga may asawa, natutulala sa tuwing dadaan siya. Lalo na tuwing gabi, laging nakapustura, mabango, at may dalang ngiti na parang may mahika. Sabi niya galing daw siya sa Maynila. Gusto lang daw niyang mamuhay ng simple, tahimik. Umupa siya sa isang lumang bahay, sa may dulo ng baryo, na halos abandonado na. Pero may napansin agad kami. Hindi siya lumalabas tuwing tanghaling tapat. Palagi lang siya nakikita bandang 6:00 ng gabi pataas. Minsan nga, madaling araw na gumagala pa. Isang gabi, si Mang Karding lasing na pauwi. Nakasalubong siya. Nakita niya si Ligaya. Nakatayo sa gitna ng daan. Nakatingala sa buwan. Parang inaamoy ang hangin, walang saplot sa paa. Nagulat siya, pero ngumiti raw si Ligaya at sinabing, "Magandang gabi, Mang Karding." Pag-uwi ni Karding, nilagnat siya ng 2 araw. Makalipas lang ang isang linggo, nawala si Junjun, isang binatang magsasaka. Huli raw siyang nakitang kasama si Ligaya sa may poso. Sabi ng iba, baka niligawan niya at sumama. Ilang araw pa si Carlo naman ang nawala at si Fredo. Lahat sila, mga binata. Lahat huling nakitang may kaugnayan kay Ligaya. Ang mga magulang, kabado na, pero walang ebidensya. Kaya't tahimik lang ang lahat. Hanggang sa may isang lalaki ang nakatakas, si Arnel. Hating gabi raw niyaya siya ni Ligaya sa bahay niya. Akala niya ay magiging masaya ang gabi. Pero habang hinahalikan daw siya ni Ligaya, bigla raw nag-iba ang itsura nito. Ang balat sa leeg niya ay parang nalulutong panit, lumalambot at bumabalat. Ang mga mata, lumalim. At ang labi, may lumalabas na itim na likido. Tumakbo si Arnel, sugatan, duguan. Umabot siya sa barangay hall, umiiyak, nanginginig. Nang makumpirma ng mga matatanda ang kwento ni Arnel, nagdesisyon ng ilang kabataan na silipin ang bahay ni Ligaya isang gabi. Sa ilalim ng bituin at buwan, dahan-dahan silang pumasok sa bakuran. Bukas ang bintana. May kakaibang amoy, amoy dugo, panis, at insenso. Sa loob ng bahay, may nakita silang altar. Nandoon ang mga garapon ng laman. May kulay pula, may kulay itim, may litrato ng mga lalaki. At nasa gitna, isang itim na binhi na parang pinapaliguan ng dugo. Bigla raw silang nakarinig ng tunog mula sa kisame. May bumubulong, naglalakad. Paglingon nila sa may hagdan, nakita nila si Ligaya. Pero hindi na siya dalaga. Isa na siyang kulubot na matanda, balot ng peklat at sugat. Nakalabas ang mahahabang kuko at itim ang mga mata. Humalakhak siya, napakalalim. Hindi kayo makakatakas. Ayon sa albularyong si Kamando, ang itim na binhi ay isang lumang sumpa ng kabataan. Kailangan itong pakainin ng sariwang laman ng binata tuwing ika-7 taon upang mapanatili ang batang anyo ng isang nilalang. Noong kapanahunan pa raw ng Kastila, may isang matandang babae sa Batangas na pinagtabuyan ng mga tao dahil sa pagkaaswang. Iyon daw si Ligaya. Hindi siya namatay, nagtago lang siya. Lumilipat-lipat ng baryo, nagpapalit ng anyo, umaakit ng lalaki, pinapakain ang binhi. Kapag hindi ito nakakakain, bumabalik siya sa tunay niyang anyo. Kaya raw laging gabi siya lumalabas. Dahil mahina siya sa araw. Kaya siya laging nag-iisa. Ayaw niyang mahuli ang tunay niyang anyo. Nagsama-sama ang mga lalaki sa baryo kasama si Kamando para tapusin na ang sumpa. Kumuha sila ng banal na asin, langis, at pangontra. Hinarap nila si Ligaya.
Nandoon siya sa altar, nag-aalay ng dugo. Wala kayong karapatang hadlangan ako. Ako'y isinumpa. Kailangan kong mabuhay. Sigaw niya. Nagbago ang anyo niya. Isang dambuhalang matanda, may pakpak na parang paniki, at balat na parang sunog. Nagpalitan ng sigaw, dasal, at apoy. Tinamaan si Ligaya ng liwanag mula sa lamparan ni Kamando. Napaso siya. Umatras. Humagulgol. Wala kayong alam. Ako ang ina ng mga nilalang sa gabi. At saka siya bumagsak. Nagliyab ang katawan. Habang ang itim na binhi ay sumabog, lumikha ng alingas-ngas ng sigaw na parang galing sa impyerno. Nakaligtas ang baryo. Pero hindi ang alaala. May mga nagsasabing may nakita silang batang babae sa kabilang bayan. Kamukha ni Ligaya. Mahilig sa gabi, iwas sa araw. Ayon kay Kamando, ang itim na binhi ay may kakambal. At hanggat may anino, may pagkakataong bumalik ito. Hindi to ang huli. Yan ang sabi ng mga espiritu. Wika niya habang inilibing ang mga garapon ng laman sa ilalim ng simbahan. Magandang araw, Tito Iki. Ako nga po pala si Mang Ernesto. Albularyo ako. Pero hindi po ako yung tipong basta lang ng gagamot. May sumpa at regalo kasi ang pamilya namin. At itong ikukwento ko sa inyo ay isa sa mga pinakanakatakot naming naranasan ng kapatid kong si Lino. Taong 1996. Medyo kalagitnaan ng tag-ulan yon. Ako at ang nakababata kong kapatid na si Lino ay simpleng albularyo lang sa aming baryo. Hindi kami kilala sa syudad, pero sa mga bundok-bundok ng Quezon, kami ang tinatawag kapag may nararamdamang hindi maipaliwanag. Gabi yon, mga bandang 9:00. Paupo na ako't nagkakape. Si Lino naman, nagsusunog ng insenso sa altar. Biglang tumunog ang lumang telepono sa amin. Kayo ba ang magkapatid na albularyo? Ernesto, Lino. Kung totoo kayong magaling, iligtas ninyo ang anak ko. Pero hindi ko kayo babayaran hanggat hindi ko siya nakikitang gumagaling. Boses pa lang ng babae, alam mong may kayabangan na. Pero may lamig sa tono yon na hindi normal. Parang may humihingi ng tulong. Hindi siya, kundi isang batang umiiyak sa di nakikitang dako. Kuya, may mali. Hindi lang ito sakit. May presensya sa likod ng boses, ani Lino. Kaya dali-dali kaming naghanda ng mga gamit. Orasyon, langis, bawang, papel na may dasal. Mga 11:00 ng gabi nang makarating kami sa mansyon. Malaki, malamig, madilim, walang ilaw, walang bantay. Parang hindi bahay ng mayaman, parang sementeryo. Ang tagal ninyo, bungad ng donya. Nasa itaas ang anak ko, gamutin nyo. Kung hindi, lumayas kayo. Sa kwarto, nakita namin si Clarice. 15 anyos, nakatirik ang mga mata, nangangatal. Sa batok niya may kakaibang marka. Itim, paikot, parang pugita. Hindi normal. Kuya, bulong ni Lino. May lahi ito ng kadiliman. Hindi lang basta sinapian. Simula pa lang ito ng isang kwentong mas mabangis kaysa sa sakit. Dahil minsan, ang ina mismo, ang dahilan kung bakit unti-unting namamatay ang anak. Habang nagpapahinga kami sa sala ng mansyon, lumapit ang matandang katulong na si Aling Pilar. Nanginginig. Bit-bit ang salabat. Mang Ernesto, huwag ninyong pagkatiwalaan ng donya. Siya mismo ang naglagay ng sumpa sa anak niya. Pabulong niya. Napatingin ako kay Lino. Ramdam namin pareho. May mas malalim pang lihim dito. Sa silid ni Clarice, may amoy ng sinunog na buhok at dugo. Pamilyar sa amin iyon. Amoy ng ritual na may alay. May biglang bumulong sa hangin. Huwag ninyo akong agawan. Kuya, bulong ni Lino. May tagapangalaga ang sumpa. Isa itong nilalang na hindi basta-basta mapapalayas. Sinimulan ko ang ritual. Orasyon. Langis. Alagaw. Nang ilapit ko ang langis sa batok ni Clarice, biglang nagwala ang paligid. Tumirik ang mata ng bata. Bumula ang bibig.
Nagsalita ng boses ng matandang lalaki. Pag-aari ko siya. Pinangako siya sa akin. Ako ang kabayaran ng kayamanan nilang lahi. Nilabanan namin ni Lino. Lumutang mula sa kisame ang nilalang. Itim, payat, may sungay. Isusumpa ko kayo, sigaw nito. Pero hindi pa ito ang pinakamasahol. Habang natutulog kami, dumalaw sa panaginip ang lolo naming si Igo. Ernesto, Lino, anak ng demonyo ang Donya. May kasunduan siya. Alay ang panganay kapalit ng yaman. Ngunit tumutol si Clarice. Kaya sinumpa. May isang orasyon lang ang makapapalaya sa espiritu. Pero delikado. Isa lang sa inyo ang dapat gumamit. Pagmulat ng mata ko, alam kong ako ang gagamit nun. Ako ang panganay. Ako ang may pananagutan. Pinaghandaan namin ang huling ritual. Asin, langis, dasal. Tinalian si Clarice ng lubid na may orasyon. Binigkas ko ang dasal na ipinasa ng lolo namin. Biglang sumabog ang mga ilaw. Lumipad ang mga kasangkapan. Umiikot ang espiritu sa paligid. Pinangako niya ako! Sigaw ng nilalang. Sa huling salita ng orasyon tumili si Clarice. Isang matinding sigaw. At nawala ang bigat sa hangin. Napalaya na siya. Kinabukasan natulala ang Donya. Walang imik. Nakaupo lang sa tabi ng anak. Mama, bakit mo ako ibinenta? Tanong ni Clarice. Para hindi ka maghirap, sagot ng Donya. Hindi pera ang kailangan ko. Nanay ang kailangan ko. Umalis kami ng walang bayad. Pero may panatag na puso. Ilang linggo ang lumipas, nasunog ang mansyon. Walang nakaligtas. At sa gitna ng mga abo, may nakita silang gintong kwintas. May pangalan, Clarice. Hindi lahat ng ina ililigtas ka. Minsan, sila pa ang nagbebenta sa'yo. At hindi lahat ng kayamanan ay galing sa Diyos. Minsan, galing ito sa kasunduan ng kadiliman. Hanggang sa muli, ako po si Tito Ike. Kung may kwento kang kababalaghan, ibahagi mo lang. Baka susunod, kwento mo na ang aming isalaysay. Huwag kalimutan mag-subscribe at like para sa susunod na kwento.